ang inaabangan na ang sunod na laban ni Pacman. Sino kaya ang posible niyang makalaman? Alamin sa pagtutok na ito ni Chino Trinidad. Lahat ay nadismaya sa pag-iwas ni Joshua Clottey na makipagsabayan kay Manny Pacquiao. Nagmukha tuloy kinobra lang ni Clottey ang kanyang pera at hindi man lang sinubukang agawin ng corona mula sa WBO welterweight champion. I'm very disappointed in Clottey for not trying to win the world title, because if you gave me a shot to win the world title, I'm going to try, and you'd have to kill me before I stop throwing punches. At habang ang lahat ay naiinis kay Clottey, para ipapuri naman ang lahat sa trabaho na ginawa ni Pacquiao mula sa una hanggang ikahuling round. He just showed once again he's the best fighter in the world. He took a very, very good opponent, a credible opponent, and didn't just win, shut him out. Manny just put another notch on the belt and said, here I am in the welterweight division, come and get me. His heart is at the top of the list. He has to be right in my hand of the top athletes I've been around. Habang pahinga muna ang nasa isipan ng 7 Division World Champion, ang CEO ng Top Rank Promotions nag-iisip na ng sunod na ihaharap niya kay Pacquiao. I'll plan the next fight probably in November. You got names yet? We'll see. With the usual suspects. There's Mayweather, there's Margarito, there's Valero, there's Marquez. Sa tagumpay na tinamasan ng laban ng Pacquiao versus Clottey, wala nang problema sa pagdarausan sapagkat ngayon pa lang ay nakapila na ang may-ari ng Dallas Cowboys Stadium. We gotta see Manny Pacquiao again here? I hope so. Oh, I hope so. Do I have to swim over here to make sure, get him back over here to do it? Sa pagbili ng kalaban, mukhang malinaw naman sa marami kung sino ang nais nilang makita kasagupan ni Pacquiao bago magtapos ang taong ito. I hope he's going to be fighting the winner of May 1, Mayweather or Mosley. I really like to think that this guy will step up to the plate and we'll see the greatest fight that's going to happen in our generation, not the greatest fight that never happens, because that will be a travesty for boxing. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, Tutok, 24 oras. At dahil po sa tagumpay ni Manny Pacquiao, lalong nagpupursigi ngayon ang mga boksingerong Pilipino para mas lalo pa silang gumaling sa pagboboksing. Nagbabalik si Dante Perello. Tinalo ni Manny Pacquiao si Joshua Clottey. Sa undercard fight ng Super Bantamweight Division, tagumpay rin si Eden Sonsona laban sa Colombian fighter na si Mauricio Pastrana matapos niyang patulugin sa round 8. Dahil sa dalawang tagumpay na ito, ang ilang aspiring Pinoy boxers mas ganado sa kanilang ensayo. Idol ng 19 na taong gulang na si Junicis si Sonsona. Dito po sa ensayo nakita ko. Pati yung laro niya, nakita ko. Yung galaw niya, hanga-hanga ako. Bakit? Anong klase ba estilo niya? Mahirap talaga yung estilo niya kasi mahirap tamaan. Mula Iligan, lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Tulad ng maraming boksingero, kahirapan ang nagtulak sa kanya para pasukin ng sport. Pangarap ko talaga sa boxing maging world champion. Para matulungan yung mga pamilya ko. Ganito rin ang pangarap ng 18 taong gulang na si Jonathan. Kaya nang manalo si Pacquiao, nabuhayan daw siya ng loob. Medyo nawawala na ako ng gana noon eh. Pero ngayon, sipag uli oh. Yun kasi nagpapalakas eh. Yung Manny Pacquiao, yun ang nagpapalakas talaga sa mga Pinoy, sa mga boxer. Mas disiplinado at doble sipag daw siya sa training. Kailangan talaga mabilis. Mabilis ka. Saka yung hangin eh. Kailangan talaga yung hangin eh. Araw-araw lang ako nag-jogging. Para lang ngayon eh. Parang kulang. Ayon sa Amateur Boxing Association of the Philippines, lalong dumami ang nagka-interes na pasukin ng boxing. Bunsod na rin ang kahirapan at inspirasyon mula kay Pacman. At tila sa pagdaan ng panahon, unti-unti raw napapatunayan na gumagaling na sa larangan ito ang mga Pinoy. Dahil sa ginawa ni Manny Pacquiao, nabuksan ang pintuan para sa mas maraming mga boksingero. Kaya ilan ang world champion natin ngayon? Nandiyan sila Donaire, nandiyan sila Nietes, at doon sa iba pang mga world boxing bodies, ano? Meron mga Pilipinong kampiyon dyan. Sakripisyo, disiplina at determinasyon anya ang susi para magtagumpay sa boxing. Si Junicis at Jonathan ay ilan lamang sa marami nating kababayan na nangangarap na maging kampyon. Sa kanilang sipag at tiyaga, di malayong makamit nila ang kanilang inaasam, ang makapaghatid ng karangalan sa ating bansa. Dante Perello, Nakatutok, 24 oras.
Chika Minute! Patuloy pa rin ang pag-ani ng parangal ni Direk Brillante Mendoza sa loob at labas ng bansa. Kabilang dyan ang pagbibigay-pugay sa kanya ng isang Asian Film Festival sa France. Yan ang chikang hatid ni Aubrey Carampel. Kadarating lang ni Direk Brillante Mendoza galing Deauville Asian Film Festival sa France, kung saan isang tribute ang ibinigay sa kanya at ipinalabas ang kanyang mga award-winning film tulad ng Service, Kinatay at Lola. Si Mendoza ang kauna-unahang Filipino director na binigyan ng tribute ng Film Fest. Kahit papaano nakaka-inspire din yung trabaho natin sa ibang mga Filipino filmmakers. Hindi kailangan maging mahal o maging malaki o maging sikat yung mga artista para ma-recognize ka sa labas ng Pilipinas. At bago pa man lumapag ang sinasakyang eroplano, may isa pang magandang balita. Sa stopover nila sa Hong Kong kanina, natanggap nila ang email na nanalo ang pelikulang Lola ng Grand Prize sa Miami International Film Festival. Masaya siyempre kasi kahit papaano nare-recognize lang hindi lang yung mga pelikula natin kundi tayo as a Filipino filmmakers. Sa linggo, dadalo naman siya sa Hong Kong Film Awards. Napili ang Lola among all the Asian films. At na-nominate tayo doon bilang Best Film, Best Director, tsaka Best Editing. Nakadakda ring lumahok ang pelikulang Lola sa Las Palmas Film Fest sa Spain, Denmark, Belgium at Tribeca Film Festival sa New York. Sa April, sa Switzerland naman, ipapalabas ang Lola. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya, starstruck Avenger Princess Nell, sasabak na ba sa pagpapasexy? Tutukan niya. Susunod! Mga rallyista sa Thailand nag-donate ng dugo na isasaboy nila sa mga protesta. Pag-aangkat ng kondom, kasado na sa gitna ng pagtutol ng CBCP. At Beyonce, nakipagsabayan kay Lady Gaga sa bago nilang music video. Lahat ng yan dito lang sa 24 oras.